Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo, Sir Chris. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Bataan, way back 1991. Noong time po na ito, ay nasa 12 taong gulang pa lamang ako. Nagbibinata at yung lolo ko ay isa sa may pinakamalawak na lupain sa lugar namin. Isa rin po siyang veterano noon, kaya masasabi ko na disiplinado itong tao at may pagka-istrikto. Sa kanya po ako lumaki at nung bata ako ay pinapaload niya ako sa asin. Lalo na kapag mahuli niya akong kinukupitan ng kanyang pitaka. May isang pagkakataon din na nahuli niya ako nagsusugal sa amin. At ang ginawa niya, isinilid niya ako sa isang sako saka pinaghahampas ng sinturon. Ito yung mga hindi ko makakalimutan kay Lolo. Pero sa kabila nito, marami akong leksyon na nakuha sa kanya. Nang dahil sa kanya, ay naging matatag akong tao ngayon. Naging disiplinado at naging kalmado sa buhay. May mga problema din naman na dumating sa amin noon. Pero hinaharap niya ito ng walang takot. Yung mga magulang ko naman, Sir Chris, ay merong bahay sa bayan namin. Minsan lang ako kung matulog doon. Sapagkat kay Lolo talaga ako nananatili araw-araw. Binibisita naman nila ako. Malapit din kasi kay Lolo ang aming eskwelahan, kaya doon na lamang ako sa kanya. Hanggang sa dumating itong taon na si Lolo ay unti-unti nang nanghina kasi meron po itong iniindang sakit. Sakit sa baga. Patay sin rin kasi ito kung magyosi. Ilang beses na rin naman siyang sinabihan na magpatingin sa bahay paggamutan. Subalit ayaw daw niyang mabahiran ng gamot ang kanyang katawan. Ito ang kanyang katwiran, kung kokontrahin mo, magagalit lamang ito. Kaya naman hinayaan na lang namin ng dahil matigas talagang ulo. Ako rin po nag-alaga sa kanya at may mga gabi na tinatamaan po ito ng mataas na lagnat. At may mga araw na hindi nga ito bumabangon sa kanyang higaan. Kaya si nanay at tatay ay madalas nang napapabisita sa kanyang bahay para maalagaan siya. Hanggang sa isang gabi, bandang 9:00, ay narinig kong palala ng palalang pag-ubo ng aking lolo. Kaya naman pinuntahan ko sa kanyang kwarto. Pagkarating ko ay nakita ko siyang nakaupo at nakatingin sa labas ng bintana na para bang nagpapahangin lang sa mga sandaling ito. Lumingon siya at nagtanong kung bakit hindi pa ako nakakatulog kasi gabi na. "Oh, ba't gising ka pa? Anong problema?" "Lo, nag-aalala lang po ako sa inyo. Kayo pong dapat na magpahinga. Itapon niyo na po yung yosi. Alam niyo naman na yan ang dahilan kung bakit kayo nagkakasakit. Pero bakit hindi pa kayo tumigil?" "Matanda na ako, iyo. Alam kong malapit na akong mamatay. Hayaan mo na ako." "Ang tigas talaga ng ulo niyo, Lo. Wag po muna kayong lumisan." Nakita kong ngumiti si Lolo at itinapon ang kanyang yosi sa labas ng bintana. Sabay sabing bumalik na daw ako sa loob ng aking kwarto at magpahinga. Kaya bumalik nga ako. Pero magpupuyat ako. Nang sa ganun ay babantayan ko ang kanyang kalagayan. Ito rin kasing habilin sa akin ng aking mga magulang. Huwag ko daw pabayaan si Lolo. Nang sa ganun ay humaba pa ang kanyang buhay. Mahal na mahal namin siya, Sir Chris, kahit na may pagka-istrikto at suplado. Bandang 11:00 ng gabi ay narinig ko siyang umubo ng malakas. Parang susuka na nga ito sa kakaubo. Kaya naman dito na ako nabahala nang dahil kakaiba na ito at hindi na normal. Bumangon ako at nung nakalabas na ako ng kwarto ay tumigil din naman sa pag-ubo
at saka nakatulog agad ito. Pero tumungo ako sa kanyang kwarto at nakita ko siyang bumalik na sa pagtulog. Hindi naman nagtagal ay bumalik na rin ako sa aking kwarto at hindi pa man ako nakakahiga ay isang tunog ang aking narinig. Tik tik tik! At agad ako natigilan sapagkat alam ko na nagpapahiwatig ito na merong aswang sa paligid namin. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganito. Kung si Lolo naman pong makarinig, ay agad niya itong pinaparinggan na hindi siya takot at handa siya makipagpatayan. Pero nang dahil tulog siya sa mga sandaling ito, ay hindi niya narinig. Sinara ko ang aking bintana at pinto, tapos bumalik din ako sa kwarto ni Lolo para isara din yung sa kanya. Hindi niya ako naramdaman sapagkat mahimbing din ang kanyang pagtulog. Tinitigan ko siya habang nakikaramdam. Sabi ko naman sa isip ko, sasamahan ko na lamang ito hanggang sa sumikat ang araw. Kaya naman kumuha ko ng unan sa kwarto. Saka yung banig ay aking inilatag sa sahig. Kumuha rin po ako ng itak para sigurado. Meron pong baril si Lolo noon, pero ni minsan ay hindi niya ako tinuruan na gumamit. Kaya hindi ko na lamang kinuha. Hanggang sa nakarinig po ako ng lundag sa bubong ng kwarto. Nasundan po ito ng mga yapak, saka tumigil po sa bahagi na kung saan nakahiga si Lolo. Talagang nakakahilakbot, lalo pat ito ang unang karanasan ko sa aswang. Kung nasa ganitong sitwasyon ka na, talagang nakakatakot. Yung tipong hindi mo na alam ang iyong gagawin. Parang tatawagin ko si nanay at tatay nang wala sa oras. Pero may kalayuan ng bayan mula sa bahay ni Lolo. Hindi na rin nasundan ng mga yapak. Nanatili po siya sa bahagi na kung saan nakahiga si Lolo. Parang hindi siya gumalaw o gumawa ng anumang ingay. Pero ako ay nakikiramdam at hinintay ko siya. Naging alerto ako. Yung mga itinuro ni Lolo sa akin ay aking gagawin kapag pasukin niya kami. Bahala na kung anong mangyari. Basta po protektahan ko si Lolo at ang aking sarili. Yung tiktik po ay walang tigil sa pagtunog. Hanggang sa nagsimula ng umalulong ang mga aso ng aming mga kabaryo. At yung ilan ay tumatahol pa na para bang meron silang gustong iparating sa amin. Dito na rin nagising si Lolo. Ubo pa rin ang ubo. At napansin ko na ang kanyang mukha ay namumutla. Sobrang hina na niya sa mga sandaling ito. Hindi ko na nga masyadong marinig. Lo, anong problema? Meron po bang masakit sa inyo? Sabihin mo. Papainumin kita ng gamot. Merong mga binili dito si nanay at tatay. Mukhang sinusundo na ako ng lola mo. Napanaginipan ko siya. Wag na wag mong pabayaan ang iyong mga magulang. Ipapamana ko sa iyong lahat ng aking lupain. Wag na wag mong ibenta. Magnegosyo ka. Lo, wag ko kayo magsalita ng ganyan. Hindi pa kayo mamamatay. Ngumiti ito sa akin. Maaliwalas ang kanyang muka at para bang namamaalam na talaga ito. Kinikilabutan ako sa mga sandaling ito at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Hindi ko rin alam kung ang aking sasabihin sa kanya. Basta ang ginawa ko lang, binantayan ko siya at nakiramdam ako. Hindi ko rin sinabi na merong nagpaparamdam sa amin kasi baka ano pang kanyang gawin. Gusto ko lang na makapagpahinga ito ng maayos at walang kaabog-abog. Nakarinig ako ng mga yapak sa kusina. Yung sahig po namin ay gawa lang talaga sa kawayan. Baling may mga siwang at makikita pang ang lupa sa ilalim. Parang bahay kubo lang kasing bahay ni Lolo pero medyo malaki at malawak sa loob. Narinig kong langit-ngit ng sahig sa bawat yapak niya. Kaya naman sigurado ako na meron talagang pumasok. At ang nakapagtataka, sigurado din po ako na nakalak ang mga pinto at bintana doon sa kusina. Ganito po kasigurista si Lolo. Saka meron din po kami mga buhangin sa mga kwarto namin. Para kung sakaling merong pumasok na hindi imbitado, tatapunan lang namin ng buhangin sa mata.
Pinakinggan ko ang mga yapak na yon at narinig din po ito ni Lolo at sabi niya, kunin ko daw ang kanyang baril sa loob ng aparador. Kaya naman ginawa ko. Ang problema ay hindi ko makita ang bala. Nakalimutan din niya kung saan niya nilagay. Kaya naman wala kaming nagawa. Makalipas ang ilang segundo, yung mga yapak ay huminto sa tapat ng pinto ng kwarto. Kung sino ka man, huwag mong subukan na pumasok dito. Hindi kami takot sa iyo. Subukan mo pumasok kung gusto mong butasan ko yung ulo mo. Sige, subukan mo. Hindi kami magdadalawang isip ni Lolo. Ang lamig ng simoy ng hangin at nangangamoy malansa. Hindi yan normal na tao. Huwag kang umalis dito sa tabi ko. Magdadasal ako. Sige, Pulo. Lumapit ako kay Lolo habang nakatingin sa pinto, habang siya naman ay nadidinig kong nagdadasal. Amoy malansa, mabaho, at parang medyo maasim, at sigurado ako na nanggagaling sa labas ng pinto. Makalipas ang ilang sandali, ay pabilis ang paghinga ni Lolo. Para bang nahihirapan po itong lumanghap ng sariwang hangin. Dito na ako kinabahan at nakahawak na po ito sa akin ng mahigpit. At makalipas ang ilang minuto, Sir Chris, pagkatapos ng sabihin ng mga salitang maging matatag ka, ay nawala na po siya ng hininga. Pumanaw po si Lolo sa mga sandaling ito at binitawan niya ako. At syempre umiyak ako. Halos hindi rin nga ako makahinga at hindi ko naramdamang takot. Sabi ko, pag merong pumasok ay haharapin ko talaga siya. Kasi medyo galit din ako sa mga sandaling ito at inisip ko na baka yung aswang ang dahilan kung bakit namatay si Lolo. Naging alerto ako habang umiiyak. Parang umakyat din ang galit sa aking katawan. Talagang uminit ang aking ulo. At sa maniwala kayo hindi, binuksan ko po biglang pinto ng kwarto. Kasi gustong gusto kong tagain kung ano yung nasa labas. At nang mabuksan ko na nga, Sir Chris, nakita ko siya. Isang pusang itim. Naninilaw ang mga mata. Ang laki at hindi pangkaraniwan. Hindi ako makagalaw ng ilang segundo kasi nga nagkatitigan kaming dalawa. Pero umakyat pa rin ng galit at sinubukan ko siyang tagain. Pero mabilis po itong nakatakbo papalayo sa pintuan. Hinabol ko pa ito pero pagkarating ko sa kusina ay nawala ito. Hindi ko alam kung saan po siya sumuot kasi wala namang butas na pwede niyang labasan. Nakasara din po ang pinto at mga bintana kaya nakapagtataka kung saan siya tumungo. Naglaho na parang bula at ang suspecha ko baka nag-ibang anyo ito sa mas maliit na hayop para makalabas ng kusina. Sumigaw ako ng sumigaw na para bang nag-aamok. Ang lakas ng boses ko hanggang sa yung mga kapitbahay namin ay narinig ako at yung isa sa kanila kumpare ng aking tatay. Sumigaw din po ito at nagtanong sa akin kung anong nangyayari sa amin. Dito na ako tumugon at nagsabi na si Lolo ay pumanaw at inaaswang kami. Maya-maya lang ay tumungo sila sa bahay kasama ang aking kababata, anak niya. Nagtanong sila kung anong problema at dito ko na nga sinabing lahat sa kanya. At makalipas ang mahigit 10 minuto, dumating din ang isa pa naming kapitbahay at nagsabi ito na pupunta niya si nanay at tatay sa bayan para ipaalam ang pagpanaw ng aking lolo. Mabuti na lang at nandoon sila sa bahay namin kasi kung wala ay hindi ko alam ang aking gagawin. Naging alerto din po kami kasi baka anumang oras ay bumalik yung aswang at pakakunin pang bangkay ni Lolo at palitan ng puno ng saging. Dito ko lang din nalaman na lapitin ng aswang ang mga taong nagkakasakit o yung malapit ng mamatay. Kaya pala panay tahol ng mga aso at kaya pala merong tiktik na umaaligid sa aming bakuran. Yun pala, ito ng huling gabi ni Lolo. Tapos meron pong paniniwala yung kapitbahay namin na kapag yung mga aso ay umalulo tapos nakasentro sila sa isang direksyon, may isang tao na nakatira sa direksyon na yon na mamamatay.
Parang ganun ang kanilang paniniwala kasi galing po ito sa kabisayaan at subok na daw ito sa kanilang baryo. Nagbantay naman kami hanggang umaga. Hindi po kami natulog. Si nanay at tatay hindi makapaniwala sa mga nangyari sa amin. Hindi nila inaasahan na meron pang mambubulabog sa amin bago mamatay si lolo. Kahit po ako ay hindi pa rin makapaniwala magpahanggang ngayon na nakaharap ko ang aswang na nambubulabog sa amin. Pusang itim na malaki at hindi pang karaniwan. Natatandaan ko pa rin ang itsura niya magpahanggang ngayon. Matapos naman ang mga pangyayaring ito ay naging tahimik rin naman kami. Nailibing lang si lolo pero wala na pong nagparamdam sa amin. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli po. Mag-iingat kayo palagi. More power sa inyong channel.